pabiktim na ho itong tao na ito, mga kababayan. Alam mo, ang gawin mo na lang, lumabas ka na lang. Ano? Magpakita ka na lang. Huwag ka nang magtago. Simula daw ho kasi, mga kababayan, nung isineserve yung warrant of arrest nitong si Roque, hindi pa po nahahagilap. Mga bossing. Ipaliwanag mo. Nangako ka. Ibibigay mo yung mga dokumento. Tapos siguro nung na-analyze mo sa sarili mo, naku, kapag ka inabot ko to, baka malintikan na ako. Baka tuluyan na akong madiin doon sa Pogo session. Mga kababayan, pakinggan ho natin ha. Dahil galing ito sa ABS-CBN, mga kababayan, hindi natin sigurado, baka maki-copyright tayo. Maririnig niyo po yung balita, pero tatanggalin na natin mismong sa screen itong balitang ito para kumbaga safe tayo. Ano po? Banat. Ayan pong post na yan, mga kababayan. Yan pong post na yan, mga kababayan. Ipinost ni Harry Roque. Pagkatapos po, siguro mga 5 o 7 oras. Pagkatapos sabihin, ng Kongreso na isinerve na namin yung warrant of arrest. Kaso wala do si Roque. Sabay bumwelta naman po si Harry Roque, mga kababayan. Nag-post naman po. Wala pa pong nag-serve ng warrant of arrest from Congress sa aking opisina ngayong araw. Sino po paniniwalaan natin, mga kababayan? Etong mahilig po na magpakalat ng fake news? O ang ating mga kongresista na nagtatrabaho po para malaman kung ano ang katotohanan, lalong-lalo na po sa usaping Pogo. Diyan lang po titingnan po natin, makikita na natin kung sino dapat paniwalaan Tuloy natin ha. Sabi ni Reviton, Bartolina talaga. Naku, iba Bartolina to si Roque. Agad-agad. Relax lang kayo. Ayan. Dito, may sinasabi si Roque, mga kababayan, hindi lamang nilalabag ng Quadcom ang aking rights to privacy. Sinisira rin nito ang aking pamilya at pinapahiya ang aking mga anak. Mga kababayan, sila po ang naglagay ng kanilang pangalan bilang incorporator Wala naman silang choice kundi sila dahil po, siyempre, kanila din po yan, mga kababayan sinama mo yung anak mo, pinangalan mo sa anak mo. Diba? Talagang mahahalughog yan. Hindi yung ating mga congressman ang nagsama ho dyan, mga kababayan. Kung di ho, si Mr. Harry Roque mismo, mga bossing. Ako, kunyari, ganito. Ipapangalan ko to sa anak ko, 2 kaming ipapangalan ko. So pagka nagkaroon ng problema, syempre, uusisain din yung anak ko na nakapangalan doon. So, nag-umpisa pa lang ho yan, mga kababayan, dito kay Atty. Harry Roque na din po. Hindi madadamay yan kung hindi mo ipinangalan, kung hindi mo isinama. Di ho ba? Ito yan Ito ho kasi, yung buong niyan, mga bossing. Tanggalin natin to ha. Ito yung mismong sinabi ni Harry Roque tungkol ho dyan, mga kababayan. Ito asan ba yun? Ito Ayan di ba? Ano sabi? Anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo? Hindi lamang nilalabag ng Quadcom hearing ang aking rights to privacy. Sinisira rin nito ang aking pamilya under the civil code. There is the term alienation of affection referring to the intentional act of a third party to diminish the love and affection that exists between spouses. Winawasak ng Quadcom ang samahan naming mag-asawa at pinahiya ang aking mga anak. Sa'yo na din kasi nag-umpisa yan, attorney. Hindi ho sa kanila. Sila ho, tagahanap lang ng mga katotohanan. Di ba? Siyempre, nadamay. Nandoon yung pangalan ng mga anak mo. Talaga ipapatawag po yan, sir. Balik tayo dito kay Roque. Sabi ni Reviton, ngayon naman, bakit naging todo deny itong si Roque? Pakinggan ho natin ha. Kasi itong sinabi ni Roque, mga kababayan,
na nilalabag ng Quadcom o ng Kongreso ang aking right to privacy at sinisira nito ang aking pamilya. Niresbakan ho siya, mga kababayan, no? Ni Congressman Ace Barbers. Ito po, ng Kongreso ang kanyang pamilya at apektado na ang kanyang mga anak. Buwelta naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na lead chair ng 4 na joint committee sa Kongreso na nag-iimbestiga ng POGO. Hindi ko kami sumira. Tanungin mo ang sarili mo. Matatanda ang naging sentro ng diskusyon ng Quadcom. Hindi sila ang sumira. Tanungin mo ang sarili mo. Itutuloy ko sabi ni Alfredo Hoson. I'm from Mayamot, Antipolo, Rizal. Shout out sa iyo, Alfredo Hoson. Di ba? Sabi ni Choran Animates, yung Pogi, may kasalanan yan. Kung di dahil sa Pogi, di magkakaganyan si Roque. Nako, parang tama, ano? dahil doon sa Pogi, nag-umpisa eh. Ano? Siguro may kapabayaan din si Pogi. Mga bossing. Nakakalimutan niyang kunin, iuwi yung papeles. O baka may opisina talaga sila doon sa loob ng Pogo. Tayo po, nagtatanong lang po, mga kababayan. Ilang beses kasi silang nakitaan ng butas doon. Una, yung nagpasubo sa Pogo. Ay, ano ba to, Rego? Si Rego talaga, Nabasa ko yung comment mo, nagpasubo sa Pogi. Mamaya na. Una po, yung nakita, mga bossing, di ba, yung mga papeles nga, dokumento na si Harry Roque at si Pogi, lalabas ng bansa. Ang paliwanag magtuturok po. Ang magtuturok ka kailangan ng travel companion kasi may sakit si Roque. Di ba? Yun. Pangalawa, yung bank account. Pangatlo, yung IT manager doon sa loob ng PH2 na bahay na sabi ni Roque hindi niya pag-aari pero sila po yung majority incorporator ng bahay na yun, mga kagulo, ano? Pero napakadali lang po intindihin. Nakapangalan yung bahay doon sa PH2 pero po yung PH2 ang mga tao nakapaloob doon sila lang din po, mga kababayan. Ganun lang po kadaling intindihin. Tuloy natin. Ang joint account ni Roque sa kanyang aide at dating Mr. Supranational Philippines na si A.R. de la Serna. Hindi naman kami ang gumawa noon pag-joint account mo. Di ba? Mga kababayan, habang nagsasalita si Congressman Ace Barbers, medyo parang medyo parang natatawa-tawa. Anong sinasabi mo? Kami ang sumisira ng pamilya mo. Hindi naman kami ang gumawa ng joint account mo. Ipakita natin sa inyo to. Ayan si Mr. Supranatural. Guwapings na guwapings po, mga kababayan. Sabi ni Brian Pabustan, believe talaga ako kay Congressman Barbers. Ang galing manggupit. Ayan, tabas na tabas si Harrieta. Wala na atang kawala. Hi, Pogi talaga. Malakas makasira ng disposisyon. Ituloy na natin, ipakita natin itong sinabi ni Ace Barbers. Serna. Hindi naman kami ang gumawa noon pag-joint account mo. Di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, kami ang dahilan kung ba't nawasak ang pamilya mo. Natatawa-tawa mga kababayan. Totoo naman. Una yun. Di ba? Para ma-question lahat yun. Ako po, mga kababayan, siguro po ako kumbaga, ihahalin tulad ko lang po ang aking sarili. Kung sakali, yung misis ko, may makita may ka-joint account ako. Tapos, gwapong-gwapo. Nako, baka po hiniwalayan ako niyan. Baka tinanong na ako, bakit ano ang relasyon mo diyan kay Poging-Pogi na yan? Bakit may joint account kayo? Tapos tayo wala. Doon pa lang mga kababayan, malamang po sira na ang pamilya ko. Di ba? Kaya dapat hindi nagbibintang itong si Attorney Harry Roque. Tuloy mo nga, boss. Dagdag ni Barbers, ipapatawag sa mga susunod na pagdinig ang asawa ni Roque na si Myla. Dahil ipapatawag na po yung si Mrs. ni Harry Roque. Ano kaya? Isa kaya dyan sa maitanong? Madam, hindi ka ba nagseselos? Hindi ka ba nagseselos? Unang-una, mas pinili ka ni Attorney Harry Roque na mas pinili ni Attorney Harry Roque na makasama si Supranatural,
sa mga paglabas ng bansa. Dahil may sakit daw siya at kailangan ng travel companion. Di ho ba? Ako ho kung papipiliin po ako, ayan. Hindi naman ako mahilig sa lalaki. Babae, kung ako papipiliin po, sino pipiliin mo? Yung assistant mo? Tsaka si Jordan yun, yung assistant po natin, mga kababayan. O yung misis mo na mas kabisado kung sino ikaw, kung ano yung sakit mo, kung ano yung iniinom mo lagi, kung ano yung mga medisina mong laging kailangan sa araw-araw, kung ano yung oras, kung ano yung alam doon sa mga oras mo. Syempre po, mas pipiliin ko si Mrs. Di ba? Kesa supernatural. Baka matanong yun. Tingin nyo ho, mga kababayan, maitanong ho kaya yun? Or, baka hindi. Kasi kung si Attorney Harry Roque, mga bossing, hindi po mahagilap ngayon, ayaw umattend. No? Ayaw umattend doon sa hearing. Tingin nyo, a-attend din yung si Attorney Harry Roque? Yung asawa ni Attorney Harry Roque, nandito na po si Arlene Kayumanggi. Single po ito, mga kababayan. Ano sabi? Single Pro Max, ayan, LGBTQIA+. Di na daw a-attend sa hearing. Nako, ibig kong sabihin nito, mga bossing, kung sakali na hindi na talaga tuluyang a-attend si Attorney Harry Roque sa mga hearing, posible po, pati si Mrs. hindi na din a-attend yan. Ituloy ho natin, Tuloy ho natin. Pagmamay-ari nila ang bahay sa Benguet kung saan nadakip ang isang Chinese fugitive. Hindi naman po sila inaakusahan Gusto lamang po natin marinig yung kanilang panic because there were accusations hurled at them. Samantala, ilang linggo na ang... Ayan biruin nyo. Nasobrahan na po yata, mga kababayan. Nasobrahan na po yata yung tipo bang, nagkataon lang yan. Ano kasi yan ganito. Natugma lang sa panahon. 3 beses Kasama po, 2, binanggit ko na kanina, yung bank account ni Roque, tapos yung mga papeles, dokumento na magkasama si De La Serna na lalabas ng bansa, kasama ni Roque. At pangatlo po, yung nahuli. Doon po mismo, dito sa bahay na ito. Atras lang natin onte. Hindi. Dito, medyo konti bago si PRRD. Pinakita yung bahay no? Wag na nga. Ayaw magpakita ng bahay Ayan. Ayaw. Ito. Yan Yan Diyan mismo nahuli. Na, pinipilit niya po ni Harry Roque, hindi kanya ang bahay na yan, kundi sa PH2. Pag tinanong mo pa ng mas malalim, sino yung mga incorporator ng PH2? Kami po. Yun din nasasagot ni Roque. Di ho ba, mga kababayan? Magaling Magaling kung aanga-anga yung kausap. Pero mga kababayan, kung matalino ang kausap, hindi lulusot itong mga palusot ho ni Attorney Harry Roque. Saan nadakip ang isang Chinese fugitive. Hindi naman po sila inaakusahan Gusto lamang po natin marinig yung kanilang panic because there were accusations hurled at them.